Simulan naman tayo sa ating evening service. Tumayo po tayong lahat. Let's sing to God be the glory. Let's sing to God be the glory. Great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Oh, perfect redemption, the birthplace of love, to every believer, the promise of God. The vilest offender truly believes that moment from Jesus of pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Proverbs 27:5. Open rebuke is better than secret love. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan, Lord, sa panibagong pagkakataon upang kami papanambahin sa inyong pangalan, Lord. Salamat po sa pag-iingat, na bagaman may bagyo, Lord, kami narito sa inyong bayan sambahan, Lord. Patawarin po kami sa kasahan namin na nagawalaban sa inyo, Lord. I-bless niyo po ang magpapayag ng inyong salita, Lord. I-bless niyo rin po kami makikinig, Lord. Ito po kami hining sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Pero pa tayo na po, let's sing one more song, Glory to His name. Church, sing. Down at the cross where my Savior died, down where for blessing, for sin I cried, there to my heart was God applied, sing glory to His name, glory to His name, glory to
sandali. Amen. What a blessing. What a blessing. Ngayon po, ihanda natin ang ating pakikinig sa ating preacher. And gusto ko lamang po sabihin na salamat po sa pagpunta na even though may bagyo, nandito kayo and pinili niyo sumambas para sa Panginoon. I am so glad that everyone is here. Let's pray for everyone's safety para sa bagyo. Kanina sabi ko, si Paul pumunta ng Rome, naka-experience sila ng bagyo. Hindi si Peter, but si Paul, naka-experience sila ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, takot na takot yung mga tao. Sabi ni Paul, kain tayo, kasi walang laman ng inyong mga tiyan. So pag may bagyo, ang dapat natin gawin, kumain. Hindi po,
kaya po sila kumain para magpasalamat sa Panginoon. They break the bread, so they had Lord's Supper after the storm. So, nagpasalamat sila sa Panginoon dahil sila iligtas at saka sa bagyo. Nagpasalamat sila sa pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay. And I am thankful para ngayon ibigay natin ang lahat ng focus natin at ang pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Let's welcome again Brother Omo. Ayan, lumalakas na yung ulan. Sabi ko nga sana bumagyo na... Sabi ko sana bumagyo na hindi maulan. Kasi mas mabigat eh, pag may basa pa eh. Okay, tuloy po tayo. Tayo tumayo muli at tayo manalangin muli sa pasimula. Salamat tayo sa Panginoon. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, kami po muli lumalapit sa inyo. Salamat po sa pagkakataon muli ito, kami po mag-aaral po sa salita. Dalangin po namin ang inyong pag-iingat sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin namin na kumilos muli kayo sa bawat isa. Kumilos kayo sa puso namin, sa buhay namin, sa aming pandiwa, sa aming pangunawa, Panginoon. Dalangin namin yung inyong pag-kilos muli. Dalangin namin yung Espiritu sa amin, Panginoon, ay para sa amin, Panginoon, kami po maging attentive. At ano man ang aming aaralin salita, dalangin namin po yung aming maunawaan. Bless mo isa, Panginoon, spiritually. At ingatan kami, Panginoon, sa salita ito. Salamat po, kami po yung mag-aaral muli salita. Dalangin din po namin sa salita ito, Panginoon, mga gawain na nagdadaos, Panginoon. Kayo pong mag-bless sa kanila. Ingatan niyo po lugar nila. Bless niyo po sa kanila, Panginoon. At pupuri kami at lalo nilang nararamdaman, Panginoon, ng pagmamahal sa gawain sa pagkakataong ito, Panginoon. At we express yung love, Panginoon, sa kabila ng masamang panahon. Salamat po na ito'y binigay po sa amin at kami po ay muling masubok muli at matuto sa sitwasyon na ito, Panginoon. Salamat po, ito po aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, manunubos. In Jesus' name, pray. Amen. So kanina, nakita natin yung apat na kalagayan ng relasyon. May direct, may distinct, peculiar, may distant, at may developing. So, pagkakatuan ito, ngayon naintindihan natin, ngayon nakita natin ito, actually, pag ako nagtuturo, hindi ko alam kung paano approach gagawin ko sa inyo. Kasi, yung mind ko, nakaset, nasabi ni Pastor Jairo, 40 minutes lang. Amen. Hindi niya pa sinabi sa akin yun, pero parang naradinig ko na. Medyo tama po. Di ba? Kaya, para bang pinipilit kong i-shortcut yung, kasi, kung nanggaling po kayo sa gawain ni Pastor Benny, ang mga kayo ng mga puwit namin makakapal. Dahil ang gawain doon, pagkahaba-haba, kaya mapalad kayo. Ibig sabihin, hindi kami palad doon. Mapalad kayo kasi nga ganun yung umuwi. Alam nyo kami, pag naggawain, kahit dito sa Pilipinas, naku, magsisimula ng 7 yan. 6 pala kakantahan ay 7, simula ng gawain. Matatapos, ano oras? Alam mo ano oras? 10:30. Ay nasa bahay na yung mga mananampalataya ng alauna. Kasi ang layo pa ng biyahe and so on. Kami sa Brunei, ganun din. Kaya, siguro sa gawain din ni tatay, ng father ko, is ganun din. Para bang sa amin, mabilis na 1 oras. Pero kami kalala, hindi ko gagawin yun. Kasi kakasuhan ako ni Atty. Mike. So tuloy tayo. Meron po tayong, kanina nakita natin yung apat na kalagayan ng isang relasyon, which is distinct and peculiar. Merong distance pero hindi dapat distant. Merong katapos na unique and distant, merong direct, di ba? Tapos developing. Ito naman, merong 7 ingredients for an intimate relationship with God. Merong 7, kanina, 7 din yung points ni Pastor Jairo kanina. Ito, 7 din to. Una, pero bago yan, pakilala ko muna, ang background ko po ay psychology. Dream ko maging isang clinical. Hindi ko po natuloy yun kasi
nasabak ako ng maaga sa trabaho. But anyway, yun din naging trabaho ko sa abroad. At sa gawain, lalo na binigyan natin ng Panginoon ng MBBA. So, sa psychology, kasi meron kasi kaming, pag binanggit kasi ang intimacy, may 4 yan. Ito'y contemporary. Actually, hindi nga ako pabor sa pagkaka-arrange nila eh. Kasi, yung susunod po dyan is, yung una is physical intimacy. Yung una nila yon. Pangalawa, mental intimacy. Yung physical intimacy, alam niyo na yun, yung hugs and kisses, and yakap, and so on. Yung mga physical contact na ma-express mo na intimate, na in-express mo na ako ay gusto magkaroon ng intimate relationship sa'yo, or in-express mo in a way na normal sa'yo kasi nga, meron kayo intimate na relasyon. Yung isa naman is mental intimacy. Di ba? Hindi lang ito laging binabanggit physical. Kasi yung iba tao, pag sinabing physical intimacy, is intimate is always physical and so on. Ito naman is merong mental intimacy. Ito naman yung parabang nagkakaunawaan kayo mentally. Meaningful na conversation and so on. Nag-share kayo ng values at interest. Minsan, mas madaling magkaunawaan yung dalawang tao na yan pag iisa ang kanilang hilig. Kaya, di ba? Pero kapag ikaw mananampalataya na, yung hilig mo natin, hindi na pa pwede ngayon yun. Baka na mahilig mo pa rin dati, wala ka pinagbago sa, hindi ka pa rin, para kang diniliging mananampalataya. Magbabago na dapat yung hilig mo. So, anong nangyari? Meron kayong same interest. Alam niyo ba ang nagmamahalan, lalo silang nagiging matindi ang bond nila pag-iisa kanilang interest. Kaya nga napaka-importante ng iyong magiging agum, sabi sa Bicol, ang iyong iniirog o palangga, same as you as mananampalataya. Kasi parehas ka na interest. Lalo na kapag sa salita ng Panginoon pinag-uusapan. So, meron kayong nag-iisa kayo. Tapos nandito yung emotional intimacy. Nagkakaroon kayo ng ang affirming sa bawat isa, emotionally. Bonding pa kayo. Nagkakaroon kayo ng caring na isang interest to each others. Di ba? Feelings and concern and cares. Yun yung emotional. Napaka-importante po kasi din yan sa pamilya. Na alam mo yung pangangailangan, emotionally. May mga tao kasing, ang taas ng IQ, baba ng EQ. Ako na yan. May mga tao gano'n, sila yung madaling mamatay. Kasi nagpapakamatay. Nagpapakatiwakal. Hirap ba tanggapin yung sitwasyon? Samantalang, ang taas-taas na grade mo, nagpakamatay ka pa rin. Ako, bagsak. Ikaw, ang taas-taas niyan, nagpapatay. Kasi hindi ko naabot yung 100. Pambira, ang baba ng IQ mo, no? Meron naman isa, spiritual intimacy. Ang ginawa na, binaba nila yun, tapos taas physical intimacy, spiritual sa baba. Naman, pakikita ko sa iyo. Ito naman spiritual intimacy, merong respect for each other's belief. Spiritual po kasi yun. Merong nag-share kayo ng same purposes and yung pagdating sa decision making ng katuwiran, same kayo. Kakaintindihan kayo. Nag-nurture pa kayo sa bawat isa. Morally and mind settings. So yun po yun. Ngayon, yung sunod po natin, sunod slide. Yan. Sa akin, ang ginawa ko dyan sa taas yung spiritual, emotional sa kanan, sa kaliwa yung mental, at physical. Ang gitna po niyan is magiging closeness, connection. Itong 7 ingredients na to, hindi tayo ko to kasi contemporary yun eh. Turo nila yan. So, itong 7 ingredients na to, sasakopin ko lahat yan. Una is spiritual focus. Yan. Number 1 is spiritual focus. For most people, pag inisip kasi ng intimacy, physical ang isip nila. Di ba? Andiyan na yung sexual and so on, andiyan na yung and so on na yan, kung ano man yan. Kasi yun ang laging inisip nila. Ngayon, yung isa, spiritual focus. Kaya, did you know that our God always try to have intimate communication or relationship sa atin at minsan hindi mo yun namamalayan. Sometimes pa nga, we don't recognize yung ating Diyos Ama sa langit was trying to have intimate relationship sa kanyang anak. Minsan ito pagkukulang natin eh. From the very beginning nang tayo'y nilikha, when God created the first Adam, which, kung saan si Adam, with his own, actually kung pwede lang banggitin na ang
ang kamay na Panginoon bumaba nag-stretch out para nilikha si Adam. Alam mo ba ang katotohanan ng nilikha na Panginoon si Adam is obra maestra na yon. Sa dami-dami niya kanyang nilikha, lahat ay bukang bibig niya lang, let there be light. And so on. Pero pagdating kay Adam, nag-usap pa sila. Ano sabi doon? Tingnan natin. Di ba? Nag-usap pa sila From the very beginning, usap pa sila. Shortcutin natin. Maraming panahon na lumipas pagkatapos ng nilikha ng Panginoon si Adam, lumipas sa mahabang panahon, umandara, si Eve, and so on, lumipas sa panahon, hanggang sa dumating yung time na dumating kay Noah, and so on, another 2,000 years, dumating si Kristo. At namatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo, expressing His great gift of salvation sa kung sino man ang tatanggap. That is a great intimacy. And it all expresses with great intimacy in heavenly expression of perfect intimacy. And we are blessed na ma-experience yun if tayo ay kanyang tinubos. And so on, yes, ako po'y tinubos ni Kristo. Di ba? Now, yung genuine fellowship with God involves relating to Him. Kaya kanina, sabi ko, nilikha tayo ng Panginoon with emotions. Kasi, itong emotions, it involves for us na we can relate emotionally and consciously on a spiritual level. Yeah? Kaya may emotion one, rather than the physical one. Kasi bakit? Si Kristo, ang ating Panginoon, ay Espiritu. We serve Him by Spirit. But, when we serve Him by Spirit, itong buhay na to with physical bodies, itong human being na to, translate. Ito yung nagtatranslate kung paano pinaglilingkuran ang Diyos na Espiritu na yon. So, we serve Him spiritually, and this redeemed soul that has this flesh and bodies will translate that we serve the true living God. Kaya nga, we always look for His will and His glory. A spiritual focus, hindi po ako professional photographer. Ito yung professional photographer. By profession, yung nagiging trabaho niya. Actually, sa pagkukuha po ng litrato, hindi yan basta kuha ng picture, na pagkuha mo ng picture, ang ganda ng camera ko, bibili ako magandang camera. Ang ganda ng camera mo, pag sipat naman sa resulta ng mga images mo, parang kuha ko lang din yan Ayun, alam mo yung madi-discern mo na yung kuha ng isa ay kuha professionally. Di ba? Siguro nakikita niyo yun. Obserbahan niyo yung picture na kuha ni... Di ba? Iba. Hindi yung kuha ng kuha. Hanggat maaari, titingnan niya yung subject. Titingnan niya yung object. Kung ano yung may isa pa nga yung picture na magiging resulta nagsasalita. Minsan lalagyan pa yun ng filter para maging effectively translate niya sa about isa, communicate sa about isa emotionally. Di ba? Na pag nakita mo para bang nagsasabi na sa'yo ang lungkot. Pag nakita mo parang wow, kailangan ko itong tulungan, nakakahabag ng puso. Di ba? Kasi ang ayos ng focus niya. Ang ganda ng focus niya doon. Alam niya kung saan niya tatargetin yung dapat niyong kuhanan. Di ba? Ang ganda ng angle, ang ganda ng focuses ng image. Para bang picture or image speaks louder than words. Di ba? Galing Sabi nga sa Psalm 63 verse 6 to 8, sabi niya, when I remember thee, when I remember thee, focus. Upon my bed and meditate on thee in the night watches, 6, because thou hast been my help. Kita niya focus doon? Therefore, in the shadow of thy wings will I rejoice. Biruin mo, kahit sa shadows na lang ng kanyang wings, okay lang kasi bakit ito, kaya nakasayaw, nakatingin My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholded me. This focus is also yung focus kasi, hindi lang yan basta yung photography na may kinalaman sa focus. Na kahit ang pagdinig mo, alam mo kung ano yung focus mo. Na kahit pag ikaw tumitingin, alam mo kung ano yung dapat mong lagyang filter. Yung tipong, meron kasi pagkakataon na pag umating ka ng gawain na para bang gulong-gulo ka sa buhay mo Hindi ka makapag-concentrate, hindi ka ba't hindi mo lagyan na filter yung sarili mo?
At i-filter out mo lang na makikinig ka sa salita ng Panginoon. Kaya nga tayo pag nananalangin Panginoon, sa gawa nito, ako yung atin, pakitanggal mo po ang mga balakid sa aking daan. Itong mga balakid na maaaring hindi ako makapag-concentrate. Diba? Kaya nga sabi ni alam nyo, sa MBBE, kapag tayo, si Pastor Jairo, meron, Thursday, di ba? Prayer meeting ay yung, para pag doctrine, sa amin kasi doctrine class ang tawag namin doon eh. Kapag sila lang, at kapag lang may nag-ring na phone, babatuhin ka ni Pastor Benny ng bola. Ma-offend ka nga sa kanya. Minsan pa nga, biglang, ano yun? Ano yun? Bababa siya. Papaluin ka sa likod. Ano yan? Nako, ganun siya kahigpit. Napakahigpit po niya. Kasi bakit? Gusto pa niya nakafocus, nakikinig. Diba? Hanggat maaari, walang balakid pag ikaw nakikinig sa ng Panginoon. Pag ikaw dadalo ng gawain. Minsan kasi, ang balakid ay ikaw. Para bang bakit ikaw? Hinahayaan mo magpabalakid ikaw. Hinahayaan mo ikaw maistorbo. Para bang gustong-gusto mong naistorbo ka? May mga taong gustong-gustong ma-stress, pinipili pang ma-stress, imbes na isipin nila yung bagay na magpapalakas sa kanya. Pinoproblema ba? Di ba? Sabi nga sa Psalm 63, kanina binasa natin, the shadow of thy wings will I rejoice, my soul followeth hard after thee. We should learn to filter. Yeah? Matuto tayo mag-filter ng mga bagay na yan. Na dito ka sa gawain, then tanggalin mo yun. Iwan mo yun. Now, let me ask this question. Nasaan ang spiritual focus mo? Diba? Nasunod is, yung ingredients, kailangan may focus ka. Spiritually. Yung isa is personal involvement. Nagbigay ka na ng focus mo spiritually, hindi pwedeng walang personal involvement doon. Una, itong in-express ng ating Panginoon when God created Adam. Di ba? Sabi pa nga kanina, sabi, Genesis 1:26, sa lahat ng kanyang nilikha, sa Adam yung ganito. And God said, let us make man in our image after our likeness. At ang katotohanan dyan, emotion kasama doon. Alam niyo po ba, nakasabi nila, ang aso nalulungkot na, terminology lang natin yung para express ng aso nalulungkot, pero katotohanan yung aso, hindi niya alam kung nalulungkot siya o hindi. Kasi hindi sila bound ng memories ngayon. Hindi rin sila bound ng memories ng kahapon. Yung kanilang memories ng nilalabas is all triggered by sequence. Nakuha natin. Pag binigyan mo yun ng pagkain, nakita niya pagkain, biglang mag-flashback yung lahat ng memories na ito magiging award ko, masarap itong pagkain na ito, babalikan niya yun. So isang araw, pag napadaan siya doon, babalik siya doon. Pero kung wala itong image na ito, pagpunta niya, hindi siya pagpunta doon. Kasi walang mag-trigger na sequence, so hindi mag-activate yung memories niya. So, yung emotion, kasamang nilikha ng ating Panginoon yan. Di ba? So, the Lord created human in His image so that all people could relate to Him on individual basis. Genesis chapter 1:26, di ba? Nasa natin kanina. Genesis chapter 2, verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Sa dami na kanyang nilikha, ito lang yung kanyang pinaghirapan. Ng kanyang kamay. Ay, di lang yun. And breath into his nostril. Nakit yung aso, hindi niya binret sa kanyang nostril. Nung sabi niya, let there be dogs. Di ba? Hindi, binanggit na lahat ng creeping things and so on. Lahat ng malumanong ko, lumabas dyan. Di ba? Pero pagdating kay Adam, obrang maestro niya. Peculiar. Di ba? Kaso nangyari, naging distance sila. Di ba? Yung pagkatapos, naging pasaway. Nalala ko yung one time na may nagsabi sa akin, sabi, alam mo ba, yung kahirapan natin, yung kahirapan kong ito, hindi naman ito naunawaan ng Diyos eh, kasi Diyos siya. Maunawaan ba niya yun? Diyos siya? Itawa ko. Yung galing na katigiran niya, ano? Well, the book of Matthew, kung babasahin niya yun, God was tempted. Christ Himself was tempted. Yung 3 beses na yun, sinakop lahat yun. Lahat na pangailangan mo sa katawan, pangailangan mo sa yung kagustuhan mo sa mata, at yung gusto mong sinakop po lahat yun. But Christ, hindi po siya natukso. He remained righteous. Kaya nga siya ay perfect Lamb of God. So, hindi siya na-snare, hindi siya nahulog sa snares ni Satan. Hindi lang yun. When He died at the cross, it was a perfect Lamb of God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Diyos kay, hindi mo kami nauunawaan.
Ay kung ganito kaya ang gawin natin, no? Kung siya kaya magtanong, na tipong, ako nga, Diyos, nagkatawang tao, iniwan ko yung kaharian para sa'yo, para abutin ka at para makita mo na nagkatawang tao ako, na dinaras ko rin yung nararanasan mo, na nagugutom din ako and so on na yan. Nandyan ako para abutin ka na sino magtatanggap sa akin at ako'y nabayubay sa puso, tatanggap sa akin, magkakaroon pagtasan. Ito ba'y naunawaan mo? Eh kung itanong kaya sa yun ba ay naunawaan mo? Di ba? Tayo mga mananampalataya, itong Espiritu nasa ating buhay, given us the ability and capability that enable us to develop a personal friendship with Him. Kung wala po yan, malabo, mahirap. Naalala ko, sabi nila, paano mo explain yung tatlong persona ng ating Panginoon? Sabi ko, ganito, madali. Lalapit ka sa isang school. Paglapit doon, alam ka na, didiretso ka sa principal. O kaya, didiretso ka sa CEO. Hindi ka papayagan. Daan ka muna doon sa sekretary para malaman. Pag punta sa sekretary, sino doon? Si Kristo. Anong kailangan mo? Okay, schedule. Pass. Schedule na. Punta ka doon. Pagdating mo doon, hindi basta-basta yon. Pagpasok mo doon, nasaan? Ano kailangan mo dito? Bumalik ka isang araw, schedule mo. Anong kailangan mo? Eh, kakusapin ko si CEO. Nasaan ang pass? Bibigay mo ngayon. Ito ang Espiritu. Then, nakausap mo siya. So, itong sitwasyon na ito, this Holy Spirit giving us ability, capability, enable us to develop a personal friendship with Him. It was the Holy Spirit that enabled us. Sabi sa John chapter 14, verse 18-21, I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. At the day ye shall know I am in my Father, and ye in me, I in you. He hath my commandments and keepeth them. He it is loveth me, and he that loveth me shall be loved. Ano nyo ba? He had loved me shall be loved of my Father. And I will love him, and I will manifest myself to him. Bakit? May personal involvement si Kristo. Tayo. Do you want to have a relationship with God with intimacy? It has to have a personal involvement. Alam niyo kantang, oh what a friend we have in Jesus. Sabi pa nga, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. May personal involvement yan. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Sabi nga ng isang kanta, yung in the service of the King. Sabi ng chorus, in the service of the King, every talent I will bring. Walang personal involvement yun? Meron. I have peace and joy and blessing in the service of the King. This is a personal involvement. Sabi ng kanta, I live for Him who died for me. How happy then my life shall be. I live for Him who died for me, my Savior and my God. When you live for Him, it is a personal involvement. Your Savior and your God. Tapos yung isa, meron na tayong spiritual focus, personal involvement. Isa, I trust. Hindi pwedeng hindi. This is like parang isang bata. Alam niyo isang bata na tatawid. Ang mga bata, hindi nila alam yung dangers eh. Sa kanila, isip nila parang come and go. Hindi nila kayang i-analyze sa kanilang isip, sa cognitive na function nila, hindi nila maisip na pag tumawid ako dyan, pwede ako masagasaan. Kasi, andun na sila nakatutok doon sa nakikita nilang interes sa kanila. So, minsan, pwede sila masagasaan. Pero kapag yan ay nakakaunawa na, hindi tatawid. Di ba? Ngayon, pag tatawid kayo, hahawakan mo sa kamay. Ang nangyayari kasi mga kabataan, yung mga bata nahawak sa kamay, hahawak sa kamay ng kanyang tatay. Kaya pag naglakad yung tatay, yung anak, kakalad-kalad ng gano'n, wala naman siyang lubos na lakas na mamimintin yung hawak sa tatay. Kaya mabibitawan niya.
Maliligaw siya. Pagpatingin natin, saan ang anak ko nawawala na? Kasi bakit? Hindi mo siya hinawakan na, siyang humawak sa'yo. So, pagtatawid yan, it-take trust doon sa bata na tatawid kayo sa daan na yon, kakapit siya sa'yo. At tatawid kayo. Wala siyang agam-agam, di ba? It-take trust. Eventually, he'll obey. Tatawid siya, kasama mo siya. When Peter's walked to the Sea of Galilee, ang hindi ko maintindihan, nagawa niya na maglakad doon sa dagat. Di ba? Malamang kung ako yon, baka nagtatumbling pa ako eh. Di ba? Nagawa niya na paglapag niya doon sa dagat, nakita niya yung dagat para bang naging matigas, naging solid, tapos nakakapit-lakad siya habang nakatingin ng Kristo. Tapos yung nakita niya na taas ng alon, tsaka siya dandahan lumubog. Kung ako yon, parang hindi ko maintindihan. Nakapaglakad ka na, si Kristo sa harapan mo, lulubog ka pa? Huwag natin. Bakit? Di ba? Now, naalala niyo rin yung ang mga apostles, yung unos. Natutulog si Jesus. Patawid sila sa kabila. Grabe yung bagyo. Di ba? Tapos, sabi pa naman, ang liit na pananampalataya niyo. Tapos sabi niya, peace be still. And then, tahimik lahat. Hindi ko maintindihan. Nagkakanda takot-takot pa sila. Si Kristo nakatutulog na naman dyan. Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganon. Walang trust. At itong trust nito, hindi ito basta trust. Ito ay bunga ng pananampalataya. This trust ay bunga ng pananampalataya. Para bang ilagay mo ang sarili mo sa bangka kasama ang Diyos. At sa kahit anong bagyo, it doesn't bother you. Kasi bakit? Katabi ko si Kristo. Di ba? Katabi ko siya, kasama ko siya. So, merong trust. Intimacy cannot exist without trust. Sa pamilya po, napakahalaga nun. Alam natin yun, di ba? Siguro na-tackle na ito ni Pastor Jairo. Yung isa naman is love. Napakadali explain ito. Of course, love. Oneness with God must be motivated out of love. Not by duty. Minsan, naiinis ako na kung nagtatanong ka sa mall o so on, pupunta ka, bibili ka, meron kang i-inquire. Yung kausap mo, tamad na tamad, minsan gusto kong pagalitan Ikaw ba'y masaya sa trabaho mo? Kung hindi ka masaya, mag-resign ka na. Kasi nakakairita ka. Di ba? Siguro na-encounter niyan. Di ba? Bakit ka pa nag-stay na matagal dyan? Alam mo, naniniwala ako, hindi ako naniniwala na kukunin mo isang bagay na hindi mo love. Di ba? Kailangan love mo siya kasi doon magiging puno ang passion mo doon. Hindi magiging productive yung magiging resulta. Pag hindi mo yung love. Kaya hindi yan basta duty lang, out of love. Ngayon, love. Every time God, fathers look at us, may obserbahan niyo ito Dati, hindi ko maintindihan yun Ngayon may anak na ako, naintindihan ko na. Siguro, yung mga wala pang bantayan nito, itaga niya to, maisip niyo isang beses yan sa araw. Yung pag nakakita ka na, at least may pamangkin ka, pwede mo rin maranasan yun. Yung tipong naglalakad ka, pag nakakita ka ng pastit na bata, nakahiga sa daan, kasama ang nanay na mamalimos, yung baby, pakahiga sa sahiga, dumi-dumi. Para bang nag-aalala ka, naku yung bata, madudumi, magkakasakit. Kasi bakit? Ganon yung naramdaman ko kasi may anak na ako Naintindihan ko na siya. Love ko yung anak ko ayokong maging ganon, ayokong magkaganon siya. Alam niyo yun, Pastor Jairo. Pag naranasan niyo yun, doon niya may unawaan yung sinasabi ko ngayon. Ngayon may anak na ako, naintindihan ko na yung bagay na yun. Kasi, pwede kong maranasan yun Pwede dumating yung time na yun, ayoko mangyari yun. Di ba? And this will never be understood deeply with intimacy hanggat hindi mo nararanasan yun. Kaya nga, trusting God. Diba? Tiwala sa Kanya at pananampalatayang ito, doon mo lang ito maintindihan. Hanggat wala ka na, hindi mo ito maintindihan. Kasi may pagkakataon na pananampalataya ka, pero wala pa rin tiwala mo. At pag wala yun, napakahirap sumunod. Alam niyo kantang trust and obey? Magkasama yun Therefore, nagtiwala ka, din sumunod ka. Naniwala ka na lahat, di ka pa rin sumunod. Di ba? So para bang ilagay mo sarili mo kasama sa bangka and so on, nakikita mo na, ba't ako makakahabag? Ba't ako malulungkot? Ba't ako matatakot? Kasama ko si Kristo Tulog siya. Pero hindi yan tulog. Tao yan tutulgan lang yan. Di ba? So, meron kang love. Sa ministry, may time na
hindi mo maunawaan, or even, may pagkakataon kasi na, may gawain kasi na minsan, hindi nila magawang mahalin yung pastor. Meron nun. Minsan hindi nila magawang mahalin yung isang mananampalataya. Pero alam mo kung anong solusyon dyan, napakadali. Ituro mo na mahalin si Kristo, mamahalin niya yan. Kahit ano pa yan. Ituro mong mahalin nila si Kristo, mamahalin niya yung gawain. And it takes love. Let us be motivated freely and genuinely out of our love. Itong love na to, hindi naman to, kumbaga, hindi naman ito, ito, love, bigay ko sa'yo, i-love mo na ako. Hindi po ganun yun eh. Ikaw yun. Gawin mo yun. Love mo siya. According sa iyong way. So, merong love, kanina, may trust, may love, may personal involvement, spiritual focus. Yung sunod is openness and transparency. Now, when we confess of our sins, sabahan niyo ito and ask forgiveness, it has to be done transparently. Hindi yung tipong truthful ka nga sa sinasabi mo, pero piling-pili naman. Ano yan? Yung pinipili mo lang, yung ilalapit mo. Piling-pili yung itatawad mo. Piling-pili yung ihihingi mo ng tawad. Did you know that our own very cells, yung mga cells po na meron tayo, is transparent po yan. Ang isang perasong cells is almost transparent and translucent. Pero ito yung magic yan eh. Magic ano. Ito yung nakakatuwa dyan eh. When they are combined, cell combined na maraming cells, it became organ. At yung organ, pag nag-combine ng mga organ, nagiging body parts. Tama? At hindi po transparent. Kasi, it helps to protect them. Nang sa ganon, hindi po sila mamatay. Hindi sila ma-expose. Alam niyo yung bakit yung mga gamot na binibili niyo, mga antibiotics, ay nasa darker na bottle? Kasi once naliwanagan yan, especially ng invisible light, which is the ultraviolet light, pwedeng mawala yung efficacy niya. Pwedeng mabawasan. Hanggat na rin nakabalot dyan. May mga antibiotics na nasa tabletas, ano ba tawag doon? Capsules. Opak na opak yon, hindi po yung transparent. Kasi pwedeng mawala yung effect. Pag binuksan mo yan, dapat inumin mo na yan. May mga gamot na iniinom si Lucas na sabi ng doktor, huwag pa-expose sa hangin. Ingat na ingat kami. Kasi pag na-expose, mababawas ang efficacy niya. Pero pag hihingi ng tawad kay Kristo, transparent. Open. Hindi yung tipong pinoprotektan mo sarili mo sa kung saan. Naalala ko yung nasa ABS-CBN po ako, nag-OJT ako doon. Kasi dalawa kasi yung kursong kinuha ko. So, si Sheila, nagtatrabaho na, ako nag-aaral pa ulit. Nag-OJT ako sa ABS-CBN, sa Communication Engineering lang, kasi ECE yung kinuha ko, pangalawang course. Ang nangyari, excited ako, ABS-CBN eh. Minsan kasabay ko nga si Corina Sanchez, kasabay ko sila doon, yung mga artista kumakain sa kantin. Kung nakapasok na kayo sa kantin nila doon, maayos, malinis. Tapos ang pagkain ng artista, pagkain mo rin. Kasi maayos talaga, the best. Sarap, malinis, maayos. Tapos, nag-OJT ako doon. Sabi sa akin, first week ko doon, bali yung second day ko, excited ako, sabi, tumawag yung department, sabi, pwede mo na kunin yung ID mo. Sabi ko, yes, may ID na ako. So, pagmamalaki ko na doon ako nag-OJT at magtatrabaho ako doon sa araw. Excited ako, tumakbo ko doon. Takbo ko sa baba, napakaganda yung mga glass nila bagong install pa lang ng time na yun. Sa ibaba ako, may elevator, dire-diretso ako kasi nakita ko si Julius Babao, pasakay ng elevator. Sabi ko, sandali, pasakay ako din. Hinabol ko yung elevator. Sa hindi ko maintindihan, bigla na lang ako napahinto. Dahil nauntog na pala yung ulo ko. Bah! Nalakas! Hilo akong ganun, sabi ko. Sabi sa akin, Julius Babao, sumasara yung elevator, sabi niya, Brad. Sumasara, sabi niya, Brad! Sabi ko, bakit? Pagka gano'n ko, tagas yung dugo, kaya ito kilay ko dito, kasi niyo, may tapyas dyan. Di ba? Sila, nagpapatapyas ng kilay para style. Sa akin, natural yan. Yung iba nagpapatapyas ng gano'n, magbihira, no? Masagwa yan pag mananaw, pag kami tapyas kayo. Para bang basag ulong dating kasi, no? Sa akin, natural yan.
Grabe basag yung dito ko, dugo ako ng dugo. Punta ngayon ako sa CR. Naubos yung oras ko kakapapahid, naubos yung tissue nila doon kapapahid. Pagpasok doon nakalimutan ko yung reporter pumasok, sabi niya, takip siya ng ilong niya kasi amoy dugo na. Sabi sa akin, ano nangyari sa'yo, Brad? Sabi ko, nauntog ako doon, invisible eh. Dinala ako nga sa clinic, sabi ko, ayoko mong patahi, pag tinahi ako, di lalaki. Sabi ko, tatahi na, sabi ko, wag na, ipitin mo na lang. Di inipit ng nurse, tapos tinakpan. Umuwi ako sa bahay, may takip dito gano'n na pirata. The next day, kung pumasok pa rin ako kahit may takip ako dyan. Magpasalamat sila sa akin. Ako na yung huling na aksidente. Dahil doon, lahat ng wall, transparent napakalinis talaga eh. Meron ng logo ng ABS-CBN. Kasi transparent. Delikado. Sa pananampalataya pong ito, kailangan transparent ka. Open ka. Hindi pong pipiliin mo lang kung yung pakikinggan mo. Pipiliin mo lang kung yung matututunan mo. Pag umupo ka dyan, buksan mo sarili mo. Pag umupo ka dyan, buksan mo paningin mo, pandinig mo. Huwag mong piliin ko pakinggan mo. Hindi pong, Pastor Ron, ano message niyo? Giving, sige. See you next week. May mga mananampalataya tuwing giving na pinag-usapan, allergic. Diba? May mananampalataya pag pinag-usapan ganito, parang hirap na hirap. Maging transparent ka. Maging open ka. So, sabi nga sa 1 Timothy chapter 3 verses 6 say, all scriptures is given by inspiration of God. Kailangan tanggapin mo that these scriptures is inspired. Pagkatapos nun, that this scripture is profitable for doctrine. Tanong, profitable ba? Kailangan, yes, profitable. Di ba? Tanong mo is, for reproof. For reproof na ba? Oh yes. Tanggap ko for reproof. Ito ba for correction? Di ba? O, ayaw mo pa-correct. Oh yes, for correction, tanggap ko. For instruction, sumusunod ka ba? Kasi kung di ka sumusunod, may sarili ka instruction. Sumunod ka, kasi tanggap mo eh. Yes, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. How can you be perfect? Or how can you be righteous or thoroughly furnished unto all good works if it's not profitable for you? And if it's not reproof? Actually, sa Panginoon is always profitable, is always perfect for instruction in righteousness. But, it will take for you to open yourself na tatanggapin mo ngayon. Kahit mananampalataya ka na, kailangan tatanggapin mo. Kasi kung hindi, then it will not be reproof. It will not be for correction. It will not be for instruction. So you have to be open and transparent. Yung sumunod is two-way communication. Sa communication po, field. May dalawang klase ng communication, actually 4, pero ito yung main communication. Sa communication po, sa ECE, meron dalawang klase, isang half duplex at isang full duplex. Pag sinabing half duplex, kalahati. Best example nito is walkie-talkie. Kuha niya. Roger and out. Hindi ako si Roger. Okay ka na ba dyan, Roger? Hindi nga ako si Roger. Diba? Yung isa naman, full duplex. Kahit sabay kayo mag-usap, okay na okay. Yung tipong hindi mo kailangan pinutin yung isa. Kasi yun yung half duplex. Ako natin. Sitwasyon na yan. Para bang walkie-talkie. Ang nangyari pa nga minsan, pag sira yung mic ng isa, kawawa yung isa. Siya lang salita ng salita. Diba? Alam niyo po ba, that when human being became so angry, wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin ng tao, basta sa kanya, ma-express niya gusto sabihin. Diba? Yung mga tweet na, wala akong pakialam kahit mag-tweet kayo dyan, di ko babasahin yung tweet nyo, basta ito sasabihin ko sa inyo, ganito. Di ba sabi ni Coco Martin? Wala akong pakialam, hindi ko babasahin niya. Pero habang nakaupo siya, nangangating kanyang yung tweet na gusto niya tingnan kung ano yung mga sinabi. Pag binasa naman niya, nag-iinit naman ang ulo niya. Kasi, ang katotohanan kasi, yung tao pag galit, wala silang pakialam na makinig sa iba. Hindi sila open. Di ba? Ang gagawin nila, sasarado sa nila, basta sa kanila, may express nila yung kanilang side. Wala nga silang pakialam kung ano yung side ng isa. Kasi nga galit. So, sa isang relasyon po, napakahalaga ng communication. Ang nagiging problema kasi, may mga mananampalataya na tipong pag lumapit kay Kristo at pag lumapit humingi ng panalangin o nanalangin is para bang ang hawak mong microphone. Yeah? Para bang tipong hawak microphone o hawak mong isang walkie-talkie na sira.
yung mic. So, ang mangyari, puro ka lang salita. Di ba? Wala kang time na makinig. Ano mo? Mas maganda? Di bali nang masira yung speaker. Ay, di bali nang masira yung mic. Wag lang yung speaker. Awa natin? Di bali nang masira yung mic ko. Wag lang ang speaker. Ha? Remember that our Father in heaven, alam niya na kung ano yung pangangailangan mo. Even the day na bago pa lang humingi. Ha? Kumbaga, kung tutusin, hindi mo kailangan ng mic sa side mo eh. Speaker lang kailangan mo. And all you have to do is listen. Makinig at makinig. Diba? The Lord said, "My sheep hear my voice and they follow me." With this, kaya ka sumusunod kasi naunawaan mo. Kaya ka lumalapit kasi pinili mo at pinili mong makinig at nakinig ka. If Jesus is your good shepherd, kailangan mo makinig. Kailangan mo makinig at sumunod. Pakinggan mo siya. Alam niyo po yung time na ako'y nasa ospital. Kung tutusin, kung pwede ko lakasan yung aking microphone para madinig ng Panginoon eh. Diba? Ito todo ko eh. Kasi ito pangangailangan ko, Lord eh. Ito hirap ako dito, sakit sa puso, ito eh. Pero ano ginawa ko doon? Mas masarap yung lumuhod at umiyak na nga ako. Ang sabi ko sa Kanya, Lord, anong gagawin ko? Lord, anong mensahe mo dito? Di ba? Kasi yung sasabihin mo, alam nyo na yan eh. Sabihin mo, Lord, anong gagawin ko? Kaya yung sa kaso po ni Lucas, wala akong ibang binanggit kay Kristo na ako'y nalalangin. Luhod ako doon, sabi ko, Lord, ano po ang gagawin ko? Ano po ang gusto niyo dito? Ibig sabihin, hinahanap ko ng kalooban niya. Diba? So ako'y nakikinig. Nagsabi ako, pero binitawan ko na. Okay to kaya? Binitawan ko na at hayaan ko na siyang magsalita. Ngayon, kung hindi ka open, hindi ka transparent, hindi mo madidinig yan. Hindi mo makikita yung kalooban niya. Hindi ka susunod. Baka mag-repete ka pa. Hindi ka lalakad sa kalooban niya. Sunod is, meron ka ng two-way communication is, ang next nito ay, of course, sa last, kailangan ay may time and of effort. Lahat po ng ito ay pumasok na dito. Ngayon, devoting ourselves knowing Lord, if you want to have experience the intimate friendship with Him, of course, bigay mo ang time and effort mo. Naalala ko yung ng time na si Sheila nagtatrabaho sa account sa Petron, sa Makapagal. Ako nag-aaral. So kahit paglabas ko sa school, kahit damit ko puti-puti lahat, kasi medicine school, puti-puti. Minsan, dumi-dumi ko na kasi nga, yun lang suot mo maghapon eh. Watak-watak pa yung oras ng schedule. So, pag-text na sa akin, pupunta ka ba o hindi? Ako naman, sige, pupunta. Kahit wala akong pamasahe. Kahit sakto lang yung pamasahe ko, gawa akong paraan, pa-text kaibigan ko sa tingin pamasahe. Nag-text si babe. Ang text pa nga niya, ganito eh. Pag hindi ka pumunta, hahanap ako ng iba. Matindi. Diba? Kasi sa kanya, urgent yun. Ganun ka-urgent, ganun ka-importante sa kanya na makikita niya ako. Ha? At ako naman, ganun ka-urgent na ako susunod sa kanya kasi alam ko, urgent para sa akin na sundin ko yung sinasabi niya. Kasi ayaw ko mawala yung intimacy ko doon. Ayaw ko mawala yung intimate relationship ko. Gusto ko tuloy-tuloy lang. So kahit walang-wala, pupunta ako doon. Minsan pa nga, sabi ko sa kanya, alam mo ba? Yung mga manliligaw mo, lahat, demands. Alam niyo, demands? Diba? Demands will. Namantalang ako. Nike, nakangiti pa. Sapatos lang, isusundo ko sa'yo. Siya, body kotse. Pero I don't care. Kasi meron akong time and effort. Diba? Isang sabi niya sa akin, punta agad ako. Alam niya ba yung biro na sa PNR at sa jeep? Sabi pa nga yun. Ako po nagpapasalamat sa PNR. Ano PNR? Philippine National Railroad. Ako po nagpapasalamat sa PNR. Dahil po sa PNR, tumakas ang tuhod ko. Sa PNR, papasok kang fresh.
lalabas kang bilasak. Diba? Okay lang na magkabila-bilasak ka. Okay lang na maging parang hindi ka na bagong ligo. Inubos mo na lahat. Pero okay lang na maging ganun ang sitwasyon basta makarating ka sa pupuntahan mo. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, parang ang bigat-bigat ng paa mo. Ha? Talaga namang naalala mo yung details by details pag pinag-uusapan ninyo ng kabataan nyo, yung buhay ninyo. Hindi tipong, ay, ang ganda nito, oo nga. Tapos, nare-recall mo lahat, nagpa-flash sa'yo lahat ng mga sitwasyon na nakita ninyo. Pero pagdating sa pag-memorize ng memory verses ng Bible, para ka na amnesia. Sabi nga sa Psalm 63 verse 1 to 8, balikan natin yung Psalm 63 verse, chapter 63 verse 1. Sabi, O God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee. Sabi sa verse 6, when I remember thee upon my bed. Have time to read His Word. Have time to meditate His Word. Ngayon, nakita natin, yung 7, spiritual focus, personal involvement, trust, love, openness, and transparency, two-way communication, time, and effort. Yung benefits po niyan, of course, una-una sa lahat, stability. Pangalawa, security and assurance. Pangatlo, serenity. Pangapat is sensitivity sa stability. In the midst of life storm, meron kang solid foundation na we have a relationship with God because God is our anchor. Sabi sa Hebrew chapter 6, verse 16, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Kay Kristo. In which entered into within the veil. Tapos sa security and assurance, 2 Timothy chapter 2, verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Kung ikaw ay may stability, it will always result with stability and assurance. We have assurance that He is always with us, ready and full of grace. Provision in any circumstances. Pag meron ka nun, of course, meron kang kapayapaan, serenity. Yung intimacy na meron tayo na to sa Kanya, give us quietness and peace in your spirit. No matter what happen. Di ba? You can trust His will and He will guide us you through. Philippians chapter 4, verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your heart and mind through Christ Jesus. That's the peace of God. Hindi yan galing sa'yo. Galing kay Kristo yan. Kasi bakit? Because I have stability, I have security and assurance, and I have now serenity. And because of that, I have sensitivity. God will give you yung greater spiritual understanding na magkakaroon ng increase in awareness to the needs of others, spiritually, emotionally. Di ba? Sabi ng Romans 8:27, and he that searches the heart knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Sensitivity. At dahil dito, you will always aware and more sensitive sa lakad ng pananampalatayang ito. Before the end, meron tayong, balikan natin yung 7, yung spiritual focus, personal involvement, trust, love, open and transparency, two-way communication, time and effort. Sa katapusan. Ano sa palagay mo sa atin nagkulang dito? Diba? May bang pagkukulang tayo at we may miss one of those? It could be your pride. That some put their trust to themselves and pursue relationship, accomplishment sa buhay nila, instead of relationship sa inyong Ama. It could be your rebellions, that you deliberately disobey ang Panginoon. At huwag mo asahan na magkaroon ka ng intimacy sa Kanya. O para ka bang nagmamadali? That some people para bang never find intimacy with God because para bang impatient sila. Oh,
Hindi kaya meron kang alagang kasalanan. Diba? Alam niyo, pag tinatanggal niya kasalanan niya, pagkahirap-hirap. Minsan kailangan magpukulin niya ng Panginoon para matanggal. Minsan alaga-alaga mo siya, the more mo siyang hinahawakan, the more na mas mahirap ang palo. Na pag pinupukul to kasama ka na yuyugyug, masakit. Alam niyo ba yung talabang nakadikit sa ilalim ng bangka? Na tuwing hahawan yung bangka, kailangan tanggalin niyo kasi kung hindi, babagal yung takbo ng bangka, nakaka-istorbo sa biyahe. So habang binabaklas yun, nakatanggal yung mga pintura at kailangan pintahan ulit na maganda na makinis. Pero habang tinatanggal, kung ikaw yung bangka, sakit kaya nun. Na habang binabaklas yun, kasama yung balat mo tumatanggal. Ano yan? Pet sin? Kailangan tanggalin yan. Isuko mo na kay Kristo. Psalm 16:11, Thou will shew me path of life, in Thy presence is fullness of joy, at the right hand are pleasure. Psalm 34:10, The young lions do lack and suffer hunger. Diba? But they that seek the Lord shall not want any good thing. Psalm 42 verse 1 and 2, As the hart panted after the waters brook, so panted my soul. Galing ni David na. So panted my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. Sabi niya nga when shall I come and appear before God? Oh, I want to see God face to face. Only a Father can satisfy the deepest longing of your heart. Now, take time to discover, to have a relationship to God with intimacy. Pastor Jairo. Amen. Narinig niyo ang mensahe. May tanong ako sa inyo. Sino sa inyo nakatanggap ng text ng NDRMC? Kanina, kahapon. O, sino sa inyo gumulat sa inyo ng kaninang madaling araw, nag-text yung NDRRC? Anong una natin ginawa? Nung nakita natin yon, in-okay agad natin para mawala. Di ba? Di ba? Nakalagay lang doon, kapag ikaw ay nasa mababang lugar, lumikas ka sa mataas na lugar. Kanina nag-uusap kami ni Pastor Jayco, sabi niya, ito na ba yung bagyo? Ito na yung state of calamity ng Cavite? Ito na yon, parang wala naman eh. But we think yung message ng NDRMMC, we disregarded. Nung nakita na natin, tuloy na tayo sa ating ginagawa. But you've heard the word of God tonight, and I challenge you with one thing. Do not reject God's word. Don't be like Saul, na narinig mo how to be intimate with God and then you rejected it. Let's do it. Amen? Before we give our tithes and our offering, I want to share something muna. This is patungkol sa ating budget, patungkol sa ating project. Kung di niyo po nalalaman, napakaganda na ng ating live stream. Amen? Sino sa inyo naka-check? Ang ganda ng live stream. Yung iba sa inyo, nag-preach si preacher, naka-Facebook kayo. Hindi ko alam kung nagla-live stream o nagpe-Facebook lang talaga. But here, let me tell you this. Ang ganda na ng live stream natin. It's a blessing. Hindi ako humingi ng permission kay Kuya Paul para sabihin ito. Pero most of that, galing po yan sa bulsa ni Kuya Paul. Hindi po sa church. And willingly po siyang gustong itulong ito. Kasi mag-uusap kami at least at 10 p.m. hanggang madaling araw. We're just planning things para ma-improve yung ating ministry when it comes to our technology sa live stream. Meron po kami kailangan i-improve. We've been talking about it. Kailangan po namin bumili ng dual channel na microphone, and the brand is Saramonic. Ang price po nito is, Kuya Paul, mag-sale sa 1111 ng 7,120. It is a dual microphone na dalawa yung mapipick up niya, and magagamit natin, hindi na kailangan tanggalin. Pagkatapos mag-special number, pagkatapos mag-choir, mapipick up pa rin ng malinaw yung microphone through the live stream. Sabi ni Kuya Paul sa akin, Pastor, ako nang bahala, gagamitin ko yung aking aking wedding fund. Sabi ko, wag, you're gonna be in trouble kay Ate Pam. Sabi ko, wag mong gagawin yan. Sabi ko, tutulungan kita. Pero kung kaming dalawa lang, mabigat para sa amin, yung 7,120. Okay? So, ang gagawin ko, mangungutang ako kay Ate Charmaine. No, I'm asking you, if the Lord is
moving your heart to help for this project, okay? Para po ma-improve yung aming technology dito. Pastor, meron bang pakinabang yan? Yes, yung ating live streaming nakakarating sa iba't ibang parte ng mundo. Nung Thursday lamang po, Negros Occidental, Davao City, Sarangani Province, all the way to Italy nakakarating yung ating live stream. And if you would contribute to help improve this ministry, nakakatulong ka rin po sa pagpapaabot ng mensahe ng Panginoon sa ibang tao. Amen? Now, we're gonna give our tithes and our offering for the month of November, and I pray marami po tayong pangangailangan. Malapit na natin mabayaran yung TV, Ate Abby, but meron pa rin tayong mga balances that we have to settle. So let's pray that the Lord will bless us. Amen? And we'll be able to give for our needs. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na maaari nyo kaming pagpalain gamit ang inyong gawain, Panginoon, dito sa Imus. Ang dalangin ko, Panginoon, ay pagpalain yung bawat isa sa aming narinig. Ganun rin po, Panginoon, pinansyal, upang maaari namin matugunan ang pangangailangan ng aming simbahan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na may puso, Panginoon, at may kagalakan na tumulong sa gawain ng Panginoon. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Kayo, Panginoon, na magbalik doble higit. Kayo, Panginoon, na magpala. Itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's sing a song. Ako na po. Let's sing, He Hideth My Soul. First verse now.